Hindi pa siya sira, hindi pa siya bad battery. Good day, Kamaster! In this video, magbibigay na naman ako ng tips and ideas patungkol dito sa battery. So, may i-check tayong battery dito na DIN66 Gold L. Ayan, pansin nyo naman. Ang brand sa battery na to, syempre Gold. 12 volts, maintenance-free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan na magbabanto or magdadagdag once na ito'y naigahan or natuyuan ng tubig. Kasi ang kategory ng maintenance-free battery ay disposable. At once na ma-meet na niya ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery nito or i-recycle na. At nakakabit naman ito sa sasakyan ni Sir ng ating customer na Ford. Tumeric na ayaw na mag-start ng sasakyan. Siniservisan ko pa si Sir kanina. Mabuti lang, malapit lang. Not sure kung ilang years na niyang gamit nito. Sa palagay ko, may 2 taon na niyang gamit mahigit nito. Atin ngayon itong i-check kung ito ba'y goods pa or sira na. Para magkaroon na lang kayo ng idea na pwede pala tayo mismo ang mag-check ng ating battery para sa mga baguhan. So, unang-una na gagawin sa pag-check ng battery, kumuha tayo ng battery tester or battery analyzer. Nasa sa inyo kung saan ang inyong gamitin. In my case, ang gagamitin ko ay itong battery analyzer. Ayan o, battery analyzer yan ha. Ito ang itsura ng battery analyzer. So, ikakabit lamang natin siya dito sa positive. Ayan. Ito naman sa negative. Ayan. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 11.77 volts. So, tanggalin na natin to. So, ngayon, bubuksan natin itong sticker sa ibabaw. I-check natin yung tubig niyan. Ayan. Pansin nyo naman, may 6 siya na bukasan. Ibig sabihin may butas yan. Buksan ko yan sa pamamagitan ng pera. Pera ito, ayan. So, buksan na natin. So ayan, bukas na lahat yan. So susukatin natin yan sa pamamagitan ng hydrometer tester. Ayan. Walang butas. Ang sukat ng tubig 11.75 which is tumapat sa kulay pula. So ibig sabihin recharge, discharge, lubat lamang ang battery. So wala nang specific gravity ang tubig ng battery. Pangalawang butas, ang sukat ng tubig 11.50 which is tumapat sa kulay pula. So recharge, discharge pa rin ang baterya, wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. So pangatlong butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.75 which is tumapat sa kulay pula. So, ibig sabihin, recharge, discharge, lubat lamang ang battery. So, wala nang specific gravity. Pang-apat na butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.75 which is tumapat sa kulay pula. So, ibig sabihin, recharge, lubat pa rin ang battery. Wala pa rin specific gravity ang tubig ng battery. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 11.75 which is tumapat pa rin sa kulay pula. So, ibig sabihin, recharge, discharge, or lubat lamang ang battery. Walang specific gravity ang tubig ng battery. So, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 11.50 which is tumapat sa kulay pula. So, ibig sabihin, recharge, lubat, discharge. Wala nang specific gravity ang tubig ng baterya. Overall, ang status sa battery na ito ay under observation. I-charge muna natin ng 12 hours something. Depende. Actually, wala naman talagang oras kung kailan mapupuno o kailan ma-full charge ang battery.
imo-monitor natin. Gumamit tayo ng battery tester o battery analyzer. So, ikutin lamang natin. Ayan, ikutin ko lang. Kasi nakaharap doon para safe. So, kasi banda, dadaanan to ng mga customer, baka masagi pa. Doon dapat nakaharap ang kabitan ng positive at negative polarity ng battery para sigurado at safe. So, i-charge na natin yan. Kuhanin natin tong alligator clip ng charger. Yan. Negative naman isa. Yan. Kabit natin dito sa positive. Ayan. Dito sa negative. Ayan. So, kailangan ayusin din natin ang pagkabit. Higpit ang pagkakapit para maganda ang daloy ng kuryente. Ayan. So, ayos na yan. At sasaksak na natin dito sa unplug. Ayan. Yan. Saksak na yan. Tapos, ready na yan, nakatapat na sa number 1. I-open na lang natin to. Low. Tapos, taas pa. At tingnan nyo, oh. Tumaas agad ang gauge ng ating charger. Oh. Nagpapahiwatig na nagkakarga ang battery na ito. Okay? So, malalaman natin yan after charging pagkatapos ito i-charge. Pagkatapos sa charging ito. Okay? So, standby lang muna kayo at may karugtong pa yan. Obserbaran natin kung magbabalik pa siya sa 12 volts o kung magiging good battery ba siya. Okay? Ating oras ngayon ay alas 2:34 na ng hapon. Yan. 2:34 ng hapon. Okay? Good morning guys. Update tayo sa baterya natin kina-charge kahapon ng alas 2:34 ng hapon. Ang ating oras ngayon ay, tingnan nyo, alas 8:33 na ng umaga. Yan ang ating oras. So, ang ating baterya na naka-charge, ayan. So, tatanggalan na natin sa pagkasaksak at i-off natin itong charger. Yan, off na dito. Yan, naka-off na yan. Sakad ko sa itaas. Yan, off na yan. Tapos, tanggalin natin dito sa outlets pagkasaksak. Ayan, tanggal na yan. Okay, tanggalin natin dyan. Yan, tapos, dito naman, tanggalin na natin ito. Ayan. So, i-tester muna natin kung ilang voltahe na ba to. Sa positive, sa negative. Ayan. As you can see, Kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito, 13.80 volts. So, 13.8 volts po yan. Try natin i-battery analyzer. Titingnan natin ang CCE, kung ilan na lang ang CCE sa battery na to. Okay. Kaso ayaw basahin. Hindi niya babasahin. No 12 volts daw. Ayan, no 12 volts battery. Hindi talaga niya babasahin yan kasi 13.8 eh. Binabasa lang niya ang battery pagka 12 something, 12.6 hanggang 13.5, mga ganun. Pag 13.8 na, malapit na mag 14 volts, hindi pa niya kayang babasahin. Okay? So, tanggalin na natin yan. Ang gagawin natin dito, papalamigin natin ito ng 1 to 2 hours. Doon na natin malalaman kung bumaba to ng 11 volts, 10 volts, sira na ang battery na to. Pero kung mananatili pa rin to sa 12.4 to 12.6 or 13 volts, ibig sabihin malakas ang baterya. Tapos susukatin natin tong 6 na butas. Kung yan ay nag 12.50, tumapat na sa kulay puti lahat, or nasa green, ibig sabihin full charge na ang baterya. Goods na goods. Pagkaganyan. So, standby lang muna tayo at may karugtong pa ito, hindi pa tayo tapos. Good day, Kamaster. Update tayo sa ating pinapalamig na binubunot kanina sa charger ng alas 8:33 ng umaga yun. Pinapalamig natin sa charger.
Binubunot natin. So ngayon ang oras ay alas 10:57 na ng magtatanghali. Bali mag-alas 11 na yan. So naka-2 oras na siyang mahigit ang nakapahinga ang ating pagpapalamig. 2 hours na mahigit. 2 hours and 25 minutes na ang makalipas. Iti-tester natin siya. Positive and negative. Ayan. As you can see, Kamaster, 13.7 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So malakas siya, goods na goods pa rin. Konti lang ang binabawas niya. So pagka ganyan, nagpapahiwatig na malakas talaga ang battery nito. Okay, kitang-kita nyo naman, no? So ngayon, iti-testing natin yung kanyang CCA, cold cranking amps. Kung mataas pa ba, kaya pang mapa-start ang sasakyan. So pindot lang natin itong okay. Yan, then regular flooded, then CCA. Yan, naka-sit up na siya, naka-sit na siya ng 400 ampere. So, no need na or hindi na kailangan ilipat. Pipindutin na natin itong okay. Ayan. Testing na. As you can see, Kamaster, ang nakalagay dito ay good battery. Ang CCA niya ay 645 CCA. So malakas pa siya, ang healthy 100%, ang charge ay 98%, internal resistance 4.65. Kaya pa pong makapagpa-start to ng sasakyan. So lubat lang pala ang battery ni Sir, hindi pa siya sira. Goods pa. Good battery na kalagay dito. Kasi kung sira tong battery na ito, ang maka-display niyan dito, naka-display ito ay replace. So ibig sabihin, pag replace na ang nakalagay diyan, sira na tong battery nito. Sana maliwanag sa inyo. Try nating i-set or i-set up dito sa 645 CCA. So, babak lang natin. Ayan. Ayan, nakabak na siya. Okay. Regular flooded. CCA din. 645. Subukan natin yung 645 ampere. Kung lalabas pa rin ba yung good battery. Or kung hindi na niya kakayanin, replace na ang makalagay dito. 645. Pero kung kakayanin niya, good battery pa rin ang makalagay diyan. Gawin na nating 665. Ayan na. 665 ampere. So ngayon, testing na natin. As you can see, Kamaster, good battery pa rin ang nakalagay dito. 655 CCA. So malakas talaga siya, hindi siya bumagsak. So kita nyo na, good battery yan ha. Kaya pang mapa-start ang mga sasakyan nito. So tanggalin na natin yan. Susukatin natin yung tubig nito kung 12.50 na ba or 12.75 green po yun. So goods pa rin yun. Yan. Ang sukat ng tubig ay 12.75 which is tumapat sa kulay green. Good. Goods na goods. May specific gravity na ang tubig ng battery. Pangalawang butas. Ang sukat ng tubig 12.75 which is tumapat sa kulay green. So good. Good yan pag gaganyan. Goods na goods yan. May specific gravity na ang tubig ng battery. Pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 12.75 which is tumapat sa kulay green. So may specific gravity na ang tubig ng battery. Goods na goods. Malakas na ang battery. Pang-apat na butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 12.75 which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods. May specific gravity na ang tubig na battery. Buhay na buhay na. Pang-limang butas tayo. Ang sukat ng tubig 12.75 which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods na. May specific gravity na ang tubig ng battery. Goods. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 12.75 which is tumapat sa kulay green. May specific gravity na ang tubig ng battery. Good. Goods na po yan. So overall, ang status sa battery na ito ay goods battery pa. Good battery pa. Hindi pa siya sira.
So pwede pa pong magamit ang battery nito. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong sa inyo ang ating video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala, kung sa tingin nyo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite or Battery Master TV. Iisa lang po ang may-ari sa channel na yan. Bye!